Bongo is more comfortable with Hanilet than Zimmerman. That is why Sara, Pulong, and Baste hated Bongo in a subtle way. The children has no choice but to abide with Papa Digong that Bongo is the tunay na alila ng kanilang ama. A couple of months back in the Maisog Rally in Pampanga, ito natatandaan nyo, minura ni Baste si Bongo. Natatandaan nyo yun sa Maisog, Pampanga. Diba? Bongo, kumpare kita, pero isa kang traidor. Nag-iinitan talaga yan eh. Nag-iinitan. It started way back 2021 when Sara is leading in all surveys for president. But Digong push Bong to run. Biro mo, mas pinili ni Digong si Bongo na tumakbong presidente for president and he as VP. It didn't materialize since there was a heated argument between Sara and Digong. Nagkainitan si Sara noon tsaka si Digong. In the end, Digong, who could not control Sara, succumbs to the wishes of her daughter. Digong asked Bongo to withdraw. Dahil nga nag-argumentado si Sara eh. Digong asked Bongo to withdraw as president candidate and he as VP. GMA, eto na, simentong leeg. GMA advised Sara that she is still lacks a making of a president and it has to be BBM first. Hence, the unity was born in a forced wedlock. The rest was their history. Yan. Yan ang istorya ng unity, sabi nila. Digong could have supported the winning choice, and that is Sara, but the infighting of the siblings with Bongo and Hanilet didn't allow it to happen. Sabi ko nga sa inyo, si Sara po, nagtitrip yan. Anong trip ni Sara? Yung kinuwento ko sa inyo noon. Si Sara po, pinagtitripan niyan dati si Hanilet. Pag nireregaluhan ni Digong ng kotse, bini-baseball bat ni Sara. Si Hanilet walang magawa. Yung sinabi ko sa inyo dati, di ba? Bini-baseball bat ni Sara yung kotse ni Hanilet. Ganun po yung kawarprik si Sara. It was known in Davao that every time Hanilet is in their house, the siblings Sara Pulong Baste is a no-show even if it is the birthday of Tatay Diggs. Ano? Sabi ko sa inyo. Sabi ko sa inyo, kaya nakakatanga. Alam niyo po kaya po nakakatanga na si Sara masyadong concern ngayon kay Digong. Yun ang sinasabi ko sa inyo kahapon eh. Nagpapanggap si Sara na mabuting anak kay Digong. Hindi nga sila close eh. Hindi sila close. Mas itinuturing pang asawa at anak ni Digong si Bongo kaysa sa kanila. Tapos biglang magugulat ka, concern. Hindi niyo alam, pinapasakay lang kayo ni Sara, kunyari concern yan. Pero natutuwa yan sa loob-loob niya. Kasi nga yung simpatya ng tao nasa kanya. Iisipin niya, eto na yung pagkakataon ko para maging presidente. Sinangkalan niya yung tatay niya. Tuwan-tuwa yan, sabi ko sa inyo. Wala siyang pagmamahal kay Digong. Yun ang legit. Wala siyang pagmamahal dyan. Dahil suyang-suyasa dyan, unang-una, iniwan yung pamilya nila. Pangalawa, hindi sila ang halos kilalanin eh. Ang kinikilala talaga si Hanilet tsaka si Kipi.
Oh, ayun ang kasama. Eh paano? Pero the greatest love of all, sino? Ah, sino? Ang pinakaglowa, Bongo. Fast forward to March 11, the question. The wiggles in the minds of the people who were following blow by blow of that arrest day and sending Digong to the Hague is that why Hanilet chooses to remain and not with Digong on the plane going to Netherlands. Stories are eating the space of the Maritises in Davao City is that a big amount of monies was left to the account of Hanilet by Digong. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi po talaga sasama si Hanilet. Yung sinabi ko sa inyo uli kahapon. Hindi po sasama si Hanilet. Kasi nga po, siya mag-aasikaso ng pera. Nasa kanya rin ng ibang pera ni Digong. Bukod kay Sara, na yung joint account nila para sa mga sindikato nila, iba yung pera talaga ni Digong na pansarili niya na naki Hanilet. Diba? Yan ang sabi ko sa inyo kahapon eh. Ayaw nyo maniwala eh. Bakit hindi daw sasama si Hanilet? Anong sinabi ni General Torre? Wala daw passport. Paano ka nakapunta ng Hong Kong? Ha? Stupid. Diba? Yun ang logic. Sasama talaga, hindi talaga sasama si Hanilet. Kasi nga po, ma-detected sila eh. Kailangan nilang asikasuhin tong pera nila. Kasi nga po, pag nag-ano yan, freeze lahat na yan. Nga na. Habang maaga pa, yan ang main objective nila. Itago na ang pera. Si Pulong isang buwan ngayon sa Japan. Hanilet is now showing who's who in Davao City in the absence of Digong. Sara and her siblings are boiling so deep that even Attorney Panelo is too much affected that he started fucking Harry Roque and Amy Marcos. Diba? Galit na galit si Panelo kay Harry Roque. Yan po ang legit na istorya. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Saan na yung part 2 nun? It was Panelo. Teka lang. Tumutunog na naman Tumutunog ayusin nyo. Extend nyo na. Mag-like kayo. Mapuputol tayo. Stupid. Extend nyo mga 10 minutes pa. 10 minutes. Yan, gumagalaw. Yan. I-like nyo pa. Yan. Gumagalaw. Ano, Sir Chris, yung umutot? Thank you, Ma'am Alida Pair. Ayan, it was Attorney Panelo that convinced Duterte to go home, but it was not clear who gave the assurance to Panelo that all is clear. Who is the who does then? Duterte knows that when he returns, his enemies will pound him to a pulp. He could have stayed outside the Philippines. Daming pera niya. Digong could have lived happily ever after. Ganun talaga eh. Ganun talaga. Kasi nga po, nang hindi po na umubra yung Hong Kong, China, Xi Jinping pakiusap. Hindi po umubra yung Hong Kong, Xi Jinping pakiusap. Marami pa namang option si Digong eh. Pwede pa siyang umalis sa iba't ibang bansa eh. Diba? Kaso nga, eto na, may nagpayo sa kanya eh. May nagpayo sa kanya eh. O ngayon, diba? Kasi kung di naman hindi uusok, kung walang apoy, diba? Walang usok. Diba?
Yun eh. Di ba? Oh. Duterte knows that when he returns, his enemies will pound him to a pulp. He could have stayed outside the Philippines, ayan nga. But someone told him, ayan na. But someone told him it was safe to come back. Someone he trusted most. Someone who has been his side since he was still the mayor of Davao City, who convinced him that he is untouchable. Mini, mini, mini mo, si Bato ba o Bongo? Sino ba talaga? Bang! Ngayon, di ba? Ngayon, sino ang nagkumbinsi kay Digong na umuwi? Di ba? Sino nagkumbinsi kay Digong? Kung walang pinaniniwalaan na anak, walang pinaniniwalaan na asawa, sino kaya? Sino kaya? Ayan po ang iiwan nating mga katanungan sa ating mga libag na ayaw magpa-extend sa computer shop. 3,000 yan nanonood. Kalahati lang ang like natin. Bahala kayo sa buhay nyo. Sabi ni Jel, basahin muna natin itong pambobola ni Jel. Kala niya mapapa-extend niya ako. That's why nandito ako nanonood, Nyolo. Advanced at resourceful siya compared sa ibang vloggers sa pagdating sa content. Pwe! Hindi nyo ako mapapa-extend. Pagod na kasi ako eh. Maghapon ako sa labas eh. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero